Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po ay isa sa mga pinakabago ninyong listener and I'm so very glad na meron pong platform na katulad ninyo dito sa Hilakbot na kung saan pwede kaming magbahagi ng aming mga nakakakilabot na karanasan. It all started nung napanaginipan ko na namatay yung lolo ko way back 2000. Na-diagnose po siya, Sir Red, na meron na siyang stage 4 lung cancer. Kung hindi ako nagkakamali ay nasa 13 anyos pa lamang ako ng mga panahong iyon. Sa loob ng aking panaginip, nagpapaalam na siya. Hindi ko maunawaan pero wala pa naman sa akin noon yung mga tipong bibigyan ng pahiwatig o deeper meaning yung mga ganito. And then the next day, May 11 to be exact, nagkatotoo yung napanaginipan ko. Matapos po nun, naging sunod-sunod na ang mga hindi ko maipaliwanag na mga senaryo sa buhay ko until now. At lahat ay may kaugnayan sa kamatayan. Ang masaklap kasi nito, Sir Red, itong susunod naman ay nangyari around December 26 hanggang January 2017. Yung lola ko sa father side ay bedridden na rin po nung time na yun. Kung hindi ako nagkakamali, nagsasuffer din po siya sa dementia. Hirap na rin po siyang makabangon at maglakad. Nagtungo kami at binantayan siya. She was awake at night. Medyo nakikripihan din ako sapagkat hindi lang siya literal na nakamulat o kaya nakatingin lang sa kisame. Bagkus ay parang meron siyang kinakausap na nasa kisame namin. Meron nga din pong mga gabi na kung saan ay nadidinig ko siyang kumakanta. Paminsan ay sumisigaw sa hindi ko maintindihan na salita. Nagmumurmur na parang meron siyang binubulungan o kinakausap sa tabi. At minsan pa nga, nahuli ko siyang tumatawa na parang meron talagang tinatawanan. Doon ay napagtanto ko, hindi kaya't nakakakita ng mga hindi nakikita ng mga katulad namin, si Lola? O di naman kaya, mga patay na mga kaanak din niya yung nakikita niya? By the way, nakalimutan ko nga lang din pong i-mention na she was 89 years old nung time na to. Siya na lamang po ang natatangi at naiiwan sa angkan nila maging sa kanyang mga kapatid. Kaya gayon na lang yung pag-iisip ko na hindi kaya yung mga namatay na niyang mga kapatid yung nakakausap niya. Isang gabi nang bumisita ang aking tiyahin kasama ang kanyang anak sa bahay ni Lola upang sila naman ang magbantay ng overnight. Kinabukasan nang pumunta ako sa kwarto ni Lola para i-check sila. Believe me when I say, Sir Red, may matanda na lalaki na nakatayo sa gilid ng kama ni Lola. Napatulala talaga ako at dahil doon napansin ko pa ng malinaw yung suot nitong parang polo barong na puti at brown na pants. Pero blurry yung bahagi ng kanyang muka. Sa bulto niya at sa pagtayo, alam kong isa siyang matandang lalaki. Sobra po ang takot ko nung time na iyon. Pero dahil ayaw ko naman na magpanik sina tita, tinapangan ko ang aking loob. Kinausap ko pa din si Lola
And I even asked her kung nagugutom siya. Hindi man sumagot ng direkta pero kinunan ko pa din siya ng almusal. So pagbalik ko sa kwarto nila, wala na yung matandang lalaki. Pero wala na po akong pinagsabihan that time kung ano yung nakita ko. Parang as if nothing happened na lang. Pero sa likod ng aking gunita, alam ko na parang nakita ko na somewhere yung matandang lalaki even though blurry yung kanyang muka. Dahil doon ay nagmadali ako, Sir Red, at hinanap ko lahat ng mga lumang larawan at mga albums na itinatago nila sa cabinet. At hindi nga ako nagkamali. Ang nakita ko nakatayong matandang lalaki ay kapatid ni Lola. Nakasuot pa ito ng same exact clothes nung siya ay pinaglamayan. Hindi ko alam kung ano yung eksaktong mararamdaman ko nung time na iyon, lalo at may natuklasan ako. Alam kong weird na may nakikita akong ganun lately, pero hinayaan ko na lamang at pasadya na i-conceal ang mga nakikita ko sa aking mga kamag-anak. Hanggang noong 2017, January 25, nang kami ay magtungo naman sa Pangasinan kasama ang ilan kong kaibigan at yung fiancé ko for a short vacation. Siguro naman ay pagod lang ako sa 12-hour trip namin since malamig din nung time na yon at first time magmotor mula Caloocan to Alaminos, Pangasinan. Tandang-tanda ko na napanaginipan ko si Lola. Nakahiga siya sa kwarto niya. Para siyang nagpapaalam hanggang sa nadinig ko ang kanyang boses na nagsasabing wag daw kaming mag-alala dahil kasama naman na daw niya ang kapatid niyang si Lola Patricia. Pagkabanggit ng pangalan ni Lola Patricia, alam ko na isa na rin ito sa mga matatagal ng patay na lola ko. Hindi na ako umimik noon, Sir Red. Parang ang napako na ako sa aking kinatatayuan sa loob ng aking panaginip. Hindi ko man lang nagawa din na kumaway o magsalita kahit isa man lamang. Basta't ang nakita ko na lamang bilang ending ng panaginip kong ito ay yung paglalakad papalayo sa akin habang unti-unti rin siyang nag-fade. January 27, 2017. Nakauwi na kami sa Manila and I decided to rest and sleep sa bahay ng fiancé ko dahil nakakapagod talaga yung long drive at yung biyahe namin. Bigla na lamang niya akong ginising at sinabi niyang patay na si Lola. Hindi ako makapaniwala noon, Sir Red, dahil for the second time, naulit na naman. Napanaginipan ko na nagpapaalam ang mahal ko sa buhay at kinabukasan, literal na wala na nga sila. Hindi ko din talaga maintindihan kung bakit. Ang alam ko lamang noon, yun na ang una at huling encounter ko. Pero ito pa lamang pala ang pagsisimula ng lahat. One time, natutulog ako sa sofa since graveyard shift ako niyan. I went to sleep after taking my lunch. Ako lang ang naroroon sa bahay since Lola was already dead noong mga panahon na to. Hindi ko po masuri o masabi kung sleep paralysis lamang ba ang naganap, pero I can clearly recall someone na merong humahawak sa aking leeg. Yung hawak, Sir Red, na mararamdaman mo na parang ika-crush ka anytime at pahigpit ng pahigpit yung hawak na yun. Bukod pa riyan, nakadidinig din ako ng mga boses na super creepy at
hindi ko naman din naiintindihan ang sinasabi nila. Sinubukan kong tawagan si nanay pero walang lumalabas na boses. Nagdasal na lamang ako kahit hindi ko kabisado ang ama namin. And then afterwards, bigla ako nakapiglas. Agad ay tumayo ako at tumakbo papalabas ng bahay. Ako lang ang mag-isa at yung aso ko naman ay nasa terrace. Sobra ang hilakbot ko nun and I thought I was just dreaming o baka stress lamang talaga ako kaya na-sleep paralysis ako. Pero what bothers me is yung bakat ng mga kamay sa dalawa ko ring braso. Alam ko po sa sarili ko na hindi naman ako makadiyos talaga. Sabihin niyo mang masama pero hindi po ako nagsisimba. Magkagayon man, matindi ang paniniwala ko na merong gumagabay sa akin everyday. Sobra nagpapasalamat din ako dahil nung mga oras na kailangan ko siya ay tinutulungan nga niya ako. Akin Sir Red, na after po ninyong mailahad ang aking storya, either hindi maniniwala yung ibang listener o kaya'y maiinis lamang sa akin. Ganun naman talaga yung ibang mga tao. Madaling humusga. Actually, nais ko nga lamang sanang itago ang lahat ng ito sa sarili ko dahil ayaw ko rin naman na mapagkamalan o magtunog na baliw lalo kung aaminin ko ito sa pamilya ko. Pero totoo ang lahat ng aking binanggit at kahit nga ako up until now ay hindi makapaniwala na na-experience ko ang lahat ng mga nilahad ko sa inyo. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyong mga solid HTV positive na mga tigapakinig ang karanasan ng lola at mami ko nung nabubuhay pa yung great-grandfather ko na si Lolo Pitong. Ito po yung second time na nag-send ako ng story sa inyo at maraming salamat for featuring mine. By the way, this is Andre. Sa katunayan, Sir Red, ay hindi ko na po naabutan si Lolo Pitong. Pero sina Mama ay oo. Bale lolo ni Mama si Lolo Pitong at anak ni Lolo Pitong ang lolo ko who is tatay naman ni Mama. Sa kanilang kwento, nag-revolve ang panahon noong early 90s at ito ang mga nangyari. Ipinakilala nila sa akin si Lolo Pitong bilang isang World War II veteran. Member din daw po siya ng isang infantry guerrilla unit ng Philippine Army at nagserbisyo sa US Army noong World War II. Kaya noong nagretiro siya, may pensyon siya sa Philippine Army at sa US Army. Grabe daw po yung mga nakukuhang pera ni Lolo noon kung kaya't siya ang itinuturing na pinakamayaman sa bayan namin dahil nga din sa parehong pensyon na nakukuha niya. Sa katunayan, siya nga din daw ang kauna-unahang nakabili ng kotse at piano sa bayan namin dito sa Cavite. Noong naghiwalay ang mga magulang ni Mama, lumipat muna daw si Mama sa bahay ni na Lolo Pitong at Lola Elena. Tapos yung nanay naman ni Mama, yung lola ko, ay nagdesisyon na magtrabaho muna sa Hong Kong habang yung lolo kong isa na tatay naman ni Mama ay kasama yung bagong nobya niya. 17 years old pa lamang daw si Mama nun. Ang sabi ni Mama, lagi daw ipinagmamalaki sa kanilang magpipinsan yung mga medalya na nakuha ni Lolo Pitong nung siya ay nagsusundalo pa. Halos gabi-gabi daw niyang nililinis sa mga medalya na iyon na itinatago niya kalaunan sa drawer habang yung iba naman ay naka-frame pa. Naroroon din yung ilang mga natatago din niyang mga larawan habang siya ay nasa gyera.
Malaking tulong talaga daw yung pagserbisyo ni Lolo kasi napaaral niya yung mga anak at pamangkin niya sa mga kilalang universidad at lagi niyang kinikwento kina mama ang kung ano-anong mga senaryo na pinagdaanan niya noong panahon ng digmaan. Pero bata pa si mama noon kaya hindi daw po niya masyadong naiintindihan pa ang mga kwento ni Lolo Pitong. Ilang araw bago tuluyang mamaalam si Lolo Pitong ay umalis muna daw si mama sa bahay nila dahil nalulungkot at naboboring daw siya. Imagine niyo na lamang po na araw-araw kasi kasama niya ay mga matatanda at lagi lamang nanonood ng TV. Lagi din daw pinupuntahan ng mga tiyahin si mama noon dahil gusto nila na pumunta na si mama kina Lolo Pitong sapagkat may sakit na siya nun at hindi na rin gaanong kalakasan. Pero hindi daw pumupunta si mama dahil ayaw lamang niya, pero wala naman po siyang sama ng loob sa kanyang mga kamag-anak. Hanggang sa isang araw, May or June of 1994, kumakain lamang daw si mama ng wafer at umiinom ng kape sa salas nang dumating yung isang tita niya sa bahay at sinabi, "Ineng, pinapapunta ka sa bahay. Gawat patay na ang lolo." Nang marinig ni mama iyon, dire-diretso lamang siya na nagsuot ng tsinelas at tumuloy agad sa bahay ni na Lolo Pitong habang hawak-hawak pa nga daw niya yung wafer. Pagdating niya doon, sinabi ng isang tita niya na si Tita Eva na kung bakit hindi daw siya pumupunta sa bahay ni na Lolo noong mga panahon na nire-request siya na pumunta doon sapagkat ang nais lamang daw ni Lolo ay makita siya at baka sakali ay lumakas pa daw ang kanyang pakiramdam. Na-miss na din kasi siya ni Lolo Pitong at ni Lola Elena. Doon na daw napahagulgol si mama dahil nagsisisi siya sa hindi niya pagpunta noong mga araw na ipinag-uutos o nire-request ni Lolo Pitong ito sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay tumawag naman daw si Marlene, who is ang nanay ni mama at lola ko. Pagkatawag daw, sinabi ni Lola kay mama na patay na ang Lolo Pitong. Sabi ni mama na oo nga at naroroon na nga sila sa bahay. Pero ang ipinagtaka lamang ni mama kung paano agad nalaman ni Lola na patay na si Lolo Pitong. Ng mga panahong iyon ay hindi pa naman din gaano kabilis ang overseas communication at lalong-lalo na bibihira pa lamang o mangilan-ngilan ang merong internet. Sabi ni mama sa akin, nalaman daw ng lola ko na namatay na si Lolo Pitong dahil nang gumising daw siya nung araw na iyon ay may naramdaman siyang napakalamig sa paanan niya. Nang agad nga daw niya itong pinagbalingan ng tingin, nakita niya si Lolo Pitong na naka-Amerikanong suit na kulay brown at nakatingin lamang daw sa kanya. Nagulat si Lola noon at bigla din daw nawala si Lolo Pitong na parang bula. Parang hindi nga daw nagtagal ng 5 segundo. Nung libing ni Lolo Pitong, nagkaroon pa nga ng 21 gun salute habang naka-open ang kanyang casket. Pagtingin ni na mama sa kabaong ni Lolo, nakasuot nga siya ng Amerikanong kulay brown, parehong-pareho sa suot nung nagpakita kay Lola. Ang sabi ni Lola, maaaring yun lamang daw ang katangi-tanging paraan ng pamamaalam sa kanya ni Lolo since nung time na iyon ay nasa Hong Kong siya at malayo sa kanila. Kapag tinatanong ko nga si mama kung ano ang nararamdaman niya hanggang sa kasalukuyan, nagsisisi pa rin daw siya dahil hindi niya napuntahan si Lolo Pitong noong mga oras
na siya ay nalulugmok na sa sakit. Andun pa rin siya sa isipin na baka merong ihahabilin o nais lamang siyang makita kahit sa pinakahuling sandali. Ngayon ay 3 dekada na ang nakalilipas. Wala kaming ibang hangad sa pamamagitan ng panalangin na sana'y masaya na si Lolo Pitong kung nasaan man siya naroroon ngayon.